Sama nating nagpapasalamat ang mga pamilya ni Fe King, Gloria Bautista, Noel at Azon Buensuceso, Monsignor Jose B. Aguinaldo Foundation, Lilibet Dayaw, R.D. Dayaw, Romeo at Len Alcance, ex-Mayor Amboy at Mayor Baby Manlapas, Konsehal J.R. Manlapas, Dr. Lyle at Dr. Lovely Manlapas Lerit, James Edward Manlapas, John Paul Manlapas, Jaywin Angelo Manlapas, Wilhelmina at Angel Alfonso, Marites Saginsin, Sophia at Ray Francisco, Ramon at Opi Tyson, Rosie Panganiban, Gloria Reyes, Virgilio Zaragoza, Kenneth Lloyd Zaragoza, Samahan ng Punduhang Bayan ng Hagunoy, Temi at Baby Vivar, Dory at Danny Buensuceso, Ronnie at Feli Guevara, Racy Ann Perez, Max at Aude Guzman, Victor at Cecil Magbitang, Medi Osorio, Daughters of Mary Immaculate International, Lydia Vivas, Mamerto at Evangeline Galang, Matilde Vicente, Joy at Arnel Vicente, Pamilya de la Cruz, Amboy at Rosel Cruz, Fabia at Celso de la Cruz, Joan Agapay at pamilya. Pasasalamat para sa pagsapit ng kaarawan ni Roland Carlos. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang kagalingan ni Jacinto Di Pangco Jr., Arthur Panganiban at ang mga pasyente ng chemotherapy at dialysis. Gayun din po ang mga kahilingan ni Maria Belen Santos, Hokpo Feeds Corporation, Ernesto Espinosa, Medi Osorio at pamilya, Andres Laderas, Estelita S. Pastrana, Roy at Monica Atienza, Marie Antoinette Molina at Darwin Santos. Ipagdasal din po natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa Nina Isabelo, Pacifico, Pedrito, Rosalinda, Rosauro Sr., Benjamin Sr., Remedios, Crispin, Rosalina, Jesus, Anabien, Marilu, Rodrigo, Federico, Faustino Sr., Lolita, Noel, Eusebio, Rowena, Alice, Enrique, Maxima, Jose Celedonia, Sebastian, Pedro, Perpetua, Corazon, Lucila, Angel Ann, Monsignor Vicente Manlapig, Norberto, Leonora, Leonardo, Emerenciana, Cecilia, Rosita, Pedro, Isabelo, Eladio, Samson, Maria, Jomar, Olimpio, Bokjo, Prudencio, Rolando, Emiliano, Cecilio, Consolacion, at mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung walang nakakaalala.
Isang magandang umaga po sa lahat. Ipinapaalala po na tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma, kaya pinapaalala po na hindi po maaaring pumalakpak pagkatapos ng misa. Inuulit ko po, hindi na po maaari munang pumalakpak pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Sama-sama bilang sambayanan, pagsisihan natin ang ating kasalanan, maging matibay sa panahon ng tukso at makibahagi sa hapag na Eukaristiya, liturhiya. Ang panahon ng Kwaresma ay nagpapaalala sa atin ng binyag na ating tinanggap bago tayo binyagan. Nangangako tayo na itatakwil ang kasalanan at pangaakit nito. Turo ng simbahan, si Jesus ay hindi nagkasala. Gayunpaman, ipinakita niya ang kahandaan na mabinyagan ni Juan Bautista upang ipakita na sinasamahan niya ang sangkatauhan sa lahat ng pagkakataon, maging sa sandali ng nangangailangan nito ng paglilinis. Ang tukso ay pagkakataon para sa Kristiyano na alalahanin na malapit sa kanila si Jesus at tinutulungan sila at itinataas kapag nagkasala. Lahat tayo ay humaharap sa tukso at dapat tayong matuto na labanan ito. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, makibahagi tayo sa tawag ng panahong magbagong buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid,
na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo, upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, matapos linisin ng Panginoon ang daigdig sa mga masasama, nakipagtipan siya kay Noe na hindi na muling gugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman ay hindi ko lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo. At sa lahat ng hayop, hindi ko lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, poon inyong minamahal, ang tapat ninyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan mo poon ang katotohanan.
tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noong pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarilit, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pedro na ang tubig ng binyag ang siyang nagliligtas sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalo ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakay sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Mga kapatid, ngayon po ay nasa unang linggo tayo sa panahon ng Kwaresma. At kung mapapansin ninyo, taon-taon, tuwing unang linggo ng Kwaresma, ang lagi nating pinagninilayan ay ang panunukso
ni Satanas kay Jesus. Kahit saang ebanghelyo mo pa yan tingnan, kay San Mateo, kay San Marcos, at kay San Lucas, taon-taon yan. Basta first Sunday of Lent, ang laging pinagninilayan ay ang temptation of Jesus. At ngayong taong ito, nanggaling ang ating ebanghelyo mula kay San Marcos. At siguro, alam naman na natin kung ano yung mga panunukso na ginawa kay Jesus. Gawing tinapay yung bato, tumalon sa isang mataas na lugar para siya puntahan ng mga anghel, at ang sumamba kay Satanas. Pero bago natin tingnan yung mga detalye ng mga tuksong ito, maganda muna nating tingnan, bakit nga ba kailangan tuksuhin si Jesus? Ano yung purpose? Ano yung dahilan? Para saan yung panunukso sa Kanya? At iyan yung magandang pagnilayan natin. Dapat maging malinaw muna sa atin, ano yung ginawang panunukso kay Jesus? Bakit? Kasi ganito yun, no? Kadalasan, ayaw natin ng tukso at natatakot tayo sa tukso. Dahil kapag tinutukso tayo, ibig sabihin nun, kasalanan agad. Yung, kumbaga, tukso, tiyak after nun, kasalanan. Kaya nga, nagiging synonymous sa atin yung tukso at kasalanan. Kaya ayaw natin yan. Pero tingnan ninyo yung detalye sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sabi niya, noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang para tuksuhin ni Satanas. Sige, tingnan niyo yon. Kung ang tukso ay nagdadala sa kasalanan, at ang Espiritu Santo ay dinala si Jesus sa ilang para tuksuhin, ibig sabihin nun, yung Espiritu Santo ang nagbulid kay Jesus para magkasala. So parang iniintay ng Espiritu Santo na magkasala si Jesus. Parang ganito yan, no? Halimbawa, alam ko na manginginom ka. Tapos dadaling kita sa bar. Eh di parang ibinulid na kita na magkasala. O kaya ikaw, alam ko na ikaw ay nagsusugal. Tapos dadaling kita sa bingguhan. O di parang ako na yung nagbulid sa'yo para magkasala. So, kaya nga, nakakapagtaka to. Bakit ang Espiritu Santo ang magdadala kay Jesus sa ilang para tuksuhin ni Satanas? Yun yung maganda nating tuklasin. Bakit? Ganito. Hindi siya dinala ng Espiritu Santo sa ilang para intaying magkasala si Jesus, kundi dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang para tuksuhin, para mas lalong lumalim ang pananampalataya ni Jesus, para mas lalong tumatag ang pananampalataya ni Jesus. Nakakabigla yun, di ba? Parang, paano mo i-equate ang tukso sa pagpapatatag ng pananampalataya? Ganito lang yun kasimple, no? Halimbawa, natutukso ka araw-araw. Araw-araw natutukso ka. Pero sa tuwing natutukso ka, lagi mong pinipili ang maging mabuti. Kapipili mo ng kapipili ng mabuti, nahuhubog na yung puso mo na patuloy na maging mabuti. So ibig sabihin, nasasanay ka na gumawa ng mabuti. Dahil sanay ka na, kapag may dumating na anumang tukso,
kaya mo nang harapin yon. Yun yung sinasabi dito. Kaya tingnan ninyo, ilang beses tinukso si Jesus? 3. At yung mga tukso na to, mahihirap na mga tukso to. Hindi to madaling tukso. Yung alam mong 40 araw kang hindi kumakain, tapos kaya mo namang gawin na tinapay yung bato, abay talagang napakalaktaas para mahulog ka doon sa tukso na yon. O kaya yung tumalon ka at may sumagip na anghel, yun yung tukso ng kasikatan. Mahirap harapin yung tukso na yon. At yung kapag walang-wala ka na, at parang wala ang presensya ng Diyos, napakadaling sumamba kay Satanas. Kaya nga, mahihirap na mga tukso to. Pero sa bawat tukso na ginawa kay Jesus, lagi niyang pinipili ang mabuti. It formed a habit. At dahil habit na siya, mas naging madali na kay Jesus yung humarap sa tukso. So in short, dapat nating tingnan ang tukso, hindi lang para dalhin tayo sa kasalanan, kundi ang tukso ay opportunity para matuto tayong palaging gumawa ng mabuti. So, ang tukso ay paraan para matuto tayo na gumawa ng mabuti. It's the same thing, no? Yung halimbawa, araw-araw kang natutukso, tapos araw-araw ka rin bumibigay sa tukso, nasasanay ka tuloy na lagi kang bibigay sa tukso to the point na talagang hindi mo na kayang harapin yung tukso. It formed a habit in you na basta may tukso, bibigay lang ako lagi. Pero kapag sinanay mo na kapag may tukso at lagi mong pinipili yung mabuti, masasana yung puso mo na gumawa lagi ng mabuti. At yun yung nangyari kay Jesus. Hindi siya dinala sa ilang para tuksuhin, para intayin na magkasala. Dinala siya doon para tuksuhin, para matutunan niya na laging gumawa ng mabuti. So that's the point. Ang tukso ay hindi lang para sa kasalanan, kundi ang tukso ay para turuan tayong gumawa ng mabuti. Pangalawa, bakit kailangan tuksuhin si Jesus? Simple lang. Para ipakita sa atin na bagamat siya ay Diyos na totoo, siya rin ay taong totoo. Kung papaanong tayo, ordinaryong tao ay natutukso, si Jesus bilang tao ay tinukso rin. Pero, napagtagumpayan niya yung tukso. Para sa akin, maling-mali yung kasabihan natin na pasensya na, tao lang, natutukso din. Bakit mali yun? Kasi baka nagiging alibay na lang natin yon para gumawa ng masama. Marupok talaga ako Tao lang naman ako, di naman ako Diyos. Kaya ako nahuhulog sa kasalanan. So nagiging alibay na lang siya. Kaya nga pinatunayan ni Jesus, ako din, tao, katulad mo. Pero nagawa ko mapagtagumpayan ang tukso, kaya mo din yon. Kung pagsusumikapan mo, kung gagawa ka ng effort, baka kasi nandiyan na yung tukso, wala ka namang ginagawang effort. Basta bibigay ka na lang sa tukso. And that's the point. Minsan, hindi naman natin tinutulungan yung sarili natin na humarap sa tukso. Kaya nga sana, maging malinaw sa atin yung lahat ng ito. Pag sinabi mong tukso, hindi yan para daling ka sa kasalanan, kundi para turuan ka na maging mabuti. Pangalawa,
kaya mong magtagumpay sa tukso kung magsusumikap ka. Ang tanong, may effort ka man lang ba na ginagawa? Baka kasi wala. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga binyagang tinawag na makihati sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, dumalangin tayo sa Amang Maawain. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang 40 araw sa ilang ng Kwaresma ay maging panahon para ang lahat ay sama-samang makibahagi sa paglalakbay tungo kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga namanata sa Diyos ay magsumikap na mapanibago ang ating lipunan sa pagsasabuhay ng kanilang ipinangako ng pagtalima, kalinisan at karukhaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga kapatid na nangingibang bayan, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa at sa mga sasakyang pandagat ay malayo sa anumang sakuna at maging tagapaghatid ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang tayong natitipon ngayon ay maging tapat sa ating ipinangako sa binyag na itatakwil ang kasalanan at tukso, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga yumaong kapatid na nakiisa sa kamatayan ni Kristo sa binyag ay kanya ring makasama sa pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Idulog natin ngayon sa Diyos ng awang iba pa nating kahilingan. Amang maawain, tulad noong panahon ni Noe, na nilinis mo ng tubig ang sandaigdigan, nilinis mo rin kami ng tubig ng binyag. Mapanatili nawa namin ang dangal ng pagiging binyagan sa pagtanggi sa tukso at kasalanan, at sa pagkatig sa pananalig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayong itaas ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.